Kaya mo ba malaman kapag hindi para sa'yo yung tao? Kaya mo ba iwanan yung tao kapag hindi talaga siya para sa'yo? Hi, ako si Kurt at isa akong red flag. Paano ako naging red flag? Sa totoo lang, wala akong pangarap sa buhay at parang wala nang patutungan yung landas ko. Lagi din ako nakipag-away sa mga classmates ko pero nagbago yun nung may nakilala ako. Ano? Sama-sama pa kayo ng mga tropa mong walang bayag. Niyabang mo ah. Nakita ko na may kinuha siyang malaking bato sa bag niya. Tignan mo itong mga kupal na to. Nagdala pa ng bato para napabagsakin ako eh. Balak niya ihagis yung malaking bato na yun sa kinakatayuan ko. Ang kaso, napansin ko na may dadaan na babae at posible siya matamaan ng batong yun. Kaya tinulak ko yung babae para hindi siya matamaan. Kaya ang ending, sa akin tumama yung batong yun. Tumama yun sa tagiliran ko kaya namilipit ako. OMG. Okay ka lang ba? Masakit ba? Siya naman si Samantha. Ito yung moment na nakilala ko siya. Kung i-describe ko si Samantha, siya yung tipong madaldal, friendly, curious, nerdy, at marami pang iba. Malamang, ikaw kaya tamaan ng malaking bato sa tagiliran. Ewan ko lang kung di ka mamilipit. Hoy! Anong ginagawa niyo dito? Papatawag ko magulang niyo. Buti may dumating na teacher. Biglang nagtakbuhan yung mga mokong. Suarez? Ikaw na naman. Ilang beses nang pinapatawag ang magulang mo dahil lagi kang napapasama sa gulo. Hindi ka ba nadadala? Ma'am, sila naman yung nauna. Nanahimik lang ako tapos bigla ako sinapak. Pinawian ko lang naman. Masama po bang bumawi? Nauubos na ata pasensya sa akin ni ma'am. Siya lagi nakakita pag nasa alanganin na ako. Buti dumating siya. Kung hindi, baka maaga ko nakita si San Pedro. Hulog talaga ng langit si ma'am. O siya, punta ka muna sa klinik at pagtapos mo, pumunta ka ng principal para kausapin kayo. Sus ko kayo, perwisyo. Di na kayo nadadala. Umalis na si ma'am, kaya naiwan ako mag-isa. Tutulungan na kita. Kaming dalawa pala. Kala ko mag-isa na lang ako dito. Di ko napansin na nandito pa pala yung babaeng sinagip ko. Ako na, kaya ko na. Sige na, tutulungan na kita. Kaya ko na sabi. Umalis ka na lang. Pinilit kong tumayo kahit namimilipit na ako sa sakit. Akala ko tatantanan niya na ako. Ang kaso, sumunod siya sa akin hanggang sa makarating ako sa klinik. Bakit ba sumusunod ka pa din? Sabi ko kaya ko na. Hayaan mo akong tulungan ka bilang pasasalamat. Oo na, sige na umalis ka na. Kaso makulit tong babaeng to. Binuksan niya yung pinto para makapasok. Inalalayan niya pa ako. Kala mo lumpo eh. Huwag mo na nga akong hawakan. Umalis ka na kasi. Parang nagbingi-bingihan siya. Tinawag niya yung nurse para asikasuhin ako. Nakakala ko alis na siya pag nakarating na yung nurse. Umupo pa siya sa tabi ko at pinanood kung paano gamutin yung mga sugat ko. Naiirata na ako sa pasensya niya. Hindi ko siya kilala. Ngayon ko nga lang nakita eh. Ayos na sa akin na nagpasalamat siya. Kaso parang nagsisisi tuloy ako na ako pa sumalo sa batong yun. Sana pala wala siya dito kung hindi ko ginawa yun. Pagtapos ako gumutin ng nurse, inalalayan pa din ako ng babaeng to. Kanina pa siya dikit ng dikit. Halos dumikit na sa akin yung hinaharap niya. Kaya mas lalo ko siya pinalayo. Mahirap na. Baka magising si Alam niyo na yun. Hindi ko alam kung paano ko siya papalisin. Kaya pinagbantaan ko siya. Baka gusto mo masaktan pag di ka pa umalis. Huh? Grabe ka naman. Ihatid lang kita sa room nyo, baka kasi balikan ka ng mga nambugbog sa'yo. Kawawa ka naman. Kala mo kayang-kaya yung mga lalaking yun. Kung makapagsabi eh. Hindi ko kailangan tulong mo. Umalis ka na, bago pa dumilim paningin ko sa'yo. Kaya ka napapawi kasi kanya ka makitungo. Hindi ba uso sa'yo maging mabait? Nakangiti pa talaga siya. Parang hindi siya natatakot sa akin.
Ako natatakot ako na baka masaktan ko pa siya sa sobrang inis. Saan ba room mo? Oh, dyan naman. Pwede bang hayaan mo ko? Tinulak ko siya. Hindi naman ganun kalakas pero sapat na para lumayo siya sa akin. Naglakad ako nang hindi siya titignan. Dumiretso agad ako sa room namin. Hindi na ako tumuloy sa principal. Alam ko naman sasabihin nila sa akin Nakakaindi lang. Pagpasok ko, medyo late na ako. Pinagalitan pa ako ng teacher namin kasi late ako Pero pinapasok din naman agad ako. Uwian na. Sure ako na inaabangan ako sa gate ng mga kaaway ko kanina. Naisipan ko na dumaan na lang sa kabilang gate para maiwasan sila. Hindi naman sa natatakot ako pero hindi ko lang kaya lumaban. Lalo na't masakit pa yung katawan ko. Sure ako nagtawag yung mga yun para bugbugin ako. Tsaka ako na sila harapin pag wala na yung masakit sa akin. Naglalakad na ako pababa nang bigla may tumawag sa akin. Uy, wait lang. Anak ng malas naman. Iniiwasan ko tumingin sa ano niya. Basta alam niyo na yun. Kahit na malaki sa kanya yung uniform niya, mahalata mo talaga na malaki yung ano niya. Yung kanyang puso. Uy, sabi ko wait lang. Grabe, yung bilis mo naman maglakad. Ano bang kailangan mo? Wala. Gusto mo ba dumaan sa bagong bukas na miltihan namin? Gusto ko lang sana i-rate mo kung masarap ba. Huwag ka mag-alala. Libre ko na. Wala kang ilalabas sa pera. Bigla akong ginanahan. Ito talaga nagpapapayag sa akin Yung libre. Sige, saan ba yan? Napatalon siya sa saya dahil pumayag ako. Please lang umalma ka. Pumayag ako sa gusto niya kasi baka malibre na malaki. Malaking milk tea. Sumusunod lang ako sa kanya hanggang sa makarating na kami sa kanila. Simple lang naman yung lugar. Maliit na shop lang siya. Gumanda siya dahil sa mga ilaw-ilaw na kung ano-ano. Basta yun na yun. Tumakbo siya na parang bata papasok sa shop nila. Tapos nagsuot ng apron. Hi, sir. Welcome po. Ano pong order nyo? Nakangiti siya na akala mo lang bukas. Tumingin ako sa menu nila. Umorder ako ng madalas na in-order ko pag bumibili ako ng milk tea. Taro. Anong size, sir? Size? Bigla akong napatingin sa ano niya. I-large mo na lang. Okay, sir. Pawait na lang po ng order niyo, sir. Upo ka po muna. Naupo ako sa isang tabi habang pinapanood siya gawin yung mga milk tea na in-order ko. Ayos Marunong siya magtimpla niyan. Sabagay, shop nila to. Malamang matututunan niya yun. Nang matapos siya, nilapag niya yung sarap ko. Napansin ko na wala na siya suot na apron. Tinikman ko yung milk tea na nagawa niya at... Ano? Masarap ba? Oo, Rate mo nga. From 1 to 10. 9. 9 lang? Bakit 9 lang? Kulang sa pearl. Di mo naman kasi sinabi na mahilig ka sa pearl. Sige, next time. Dadamihan ko na. Ay, wait. Kumain ka na ba? Hindi pa. Uy, ano ba yan? Hindi mo sinabi. Alam mo bang masama uminom niya ng walang laman ng tiyan? Wait, kukuha ako sa loob. Hindi ko na siya pinigilan. Nagugutom na din kasi ako Maya-maya dumating na siya may dalang plato at kutsara. Wait, kukunin ko lang yung kanin sa loob. Pagbalik niya, may hawak na siyang kaldero. Pinanood ko pa siyang lagyan ng kanin yung plato ko. Pagtapos, nagsalin siya ng tubig sa baso. Pinapanood ko lang siya gawin yun. Hindi ko na namamalayan na napapatitig na pala ako sa kanya. Ba't ganun? Ibang-iba yung paramdam ko sa kanya. Yung iba na sobrang sarap sa feeling na naiiba siya sa lahat. Nafe-feel ko sa kanya na safe ako. Nakikita niya yung mga paghihirap ko at naintindihan niya ako. Kahit alam niyang ganito ako, nirespeto niya ako. Di tulad ng iba. At
kapag kausap ko siya, parang nabubuhayan ako. Parang nakaka-feel ako ng pag-asa mabuhay kapag kasama ko siya. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.